Dear Papa Dudut, kumusta? Bago ang lahat ay gusto ko munang bumati ng isang magandang tanghali sa lahat ng mga kabarangay na tulad kong avid listener ng Barangay Love Stories. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Cher. 30 years old at nakatira sa Novaliches, Quezon City. Ang pinagkakabalahan ko sa buhay ay ang family business namin, Papa Dudut. Pag hindi naman ako busy ay doon ako laging nakatune in sa radyo para makinig sa programa ninyo. Tapos naisip kong sumulat sa inyong istasyon upang magbahagi ng aking storya kung saan ay naranasan kong malinlang o maloko ng isang babae na nakilala ko lang noon sa bar. Tawagin na lang natin siya sa pangalang SJ. Taga Makati na ngayon ay nasa Isabela na. Nangyari ang lahat ng ito taong 2019 around February kung saan ay mahilig talaga akong lumabas-labas sa gabi para gumimik. May pagka-happy-go-lucky kasi ako at saktong wala akong karelasyon ng mga panahong yon. Kaya ini-enjoy ko ang pagiging single ko. Bukod doon ay may pera rin naman ako at magarang sasakyan. At hindi naman sa pagmamayabang, gwapo rin ako, Papa Dudut. Marami nagsasabi na artistahin daw ako at may kamukhang kilalang artista. Kaya hindi katakataka na mataas ang kumpiyansa ko sa aking sarili. Isang gabi nang nasa isang kilalang bar ako sa BGC ay nakita ko si SJ sa isang table kasama ang mga kaibigan niya. Katulad ko ay umiinom at nagkakasiyahan din sila. Nung medyo nakakainom na ako at nakapag-ipon ng lakas ng loob ay nilapitan ko siya upang makipagkilala, Papa Dudut. Hi! Hello. Kanina pa kasi kita tinitingnan habang kasama mga kaibigan mo, right? Yeah, kaso na kanya-kanya na silang sayawan dun sa dance floor. Yung iba umuwi na kasi nga may curfew. Okay lang. Kaya nga nagkalakas ako ng loob bigla na lapitan ka kasi mag-isa ka na lang. Ako nga pala si Sher. Uunaan na kita ha. Hindi ako masamang tao. Hindi ko naman naisip yon, lalo sa itsura mong yan. Itsurang ano? Artistahin? Alam mo talaga na gwapo ka, no? Hindi naman sa pagmamayabang pero marami rin kasing nagsasabi na pagkakamalan pa nga nila akong artista dahil may kamukha raw ako. Talaga? Sino? Halika, ibubulong ko sa'yo. Sige nga. Lapit ka! Ang ganda mo. Ewan ko sa'yo. Ano nga palang pangalan mo? SJ. Halika, tabihan mo ako para makapagkwentuhan tayo. Sure ka? Oo, kaya halika na. Umupo ka na rito. Sige. Natanong ko lang naman kasi baka bumalik pa ang mga kaibigan mo. Tapos magulat sila na may kasama ka na. Ano naman kung bumalik sila at magulat? Hindi ko nga rin kilala yung mga kasayaw at kausap nila pero wala naman akong pakialam. Sa bagay, tama ka rin naman. Yeah, lagi talaga akong tama. Naks naman! Yan yung mga gusto ko sa babae. Alin, yung masyadong bilib sa sarili? Kasama na rin yun. Para sa akin kasi, mahalaga na bilib ka sa sarili mo. Siyempre, unang-una mong dapat paniwalaan yung sarili mo talaga. Tingnan mo ako, malakas ang kumpiyansa ko sa sarili ko. Alam ko mga gusto at ayaw ko. Feeling ko magkakasundo tayo. Kasi mukhang pareho tayo ng vibes. Hulaan ko mayaman ka no? Hindi naman sa mayaman. Mayaman ka eh. Paano mo nasabi? Kasi lahat ng mayaman na kilala ko, ganyan-ganyan ang linyahan. Yung sasabihin nila na hindi naman, pero limpak-limpak pala yung mga salapi. Kaya hindi ako naniniwala na hindi ka mayaman. Okay, aamin na ako. May kaya ang family namin. May sarili rin kaming business. At saka may mag-aara akong kotse dun sa labas. Wow, buti ka pa. Ako kasi walang dalang kotse. Bakit naman? Nakisabit lang ako sa mga kaibigan ko. At saka hindi talaga ako nagdadala ng kotse pag ganitong gumigimik. Akala ko dahil sinusundo ka ng boyfriend mo. Pauso ka. Bakit naman? Para lang sa kaalaman mo, wala akong boyfriend, no? Single ako. Hindi halata sa'yo.
Sa ganda mong yan? Thank you, pero wala nga sabi. Okay. Naniniwala naman ako. Nung una lang di ako makapaniwala kasi nga, naisip ko agad na taken ka na. Siguro kanina mo pa ako gustong lapitan at kausapin, no? Medyo. Nahihiya lang talaga ako kaya uminom muna ako para mag-ipon ng lakas ng loob. Tapos sakto, umalis yung mga kasama mo. Kaya sabi ko sa sarili ko, chance ko na to. Wow, ikaw pa talaga yung nahiya. Kasasabi mo lang na malakas ang kumpiyansa mo sa sarili. Oo, pagdating sa ibang bagay. Hindi naman ako nangangagat. Unless gusto mo magpakagat. Ikaw ha? Anong ako? Masyado kang maloko. Natural sa akin to, no? O baka naman takot kang mahuli. Sino namang uhuli sa akin? Sino pa ba? Di girlfriend mo. Wala akong girlfriend. Single rin ako katulad mo. Talaga? Pero nagka-girlfriend ka na. Oo, kaka-break lang din namin kaya eto ako. Nagpapakalasing para makalimutan siya. Siguro mahal mo pang ex mo, no? Hindi na. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa akin, Siguro niloko ka niya. Tama? hindi siguro. Kasi tama ka talaga. Dapat nga talaga nakalimutan mo na siya. Mga ganyan tao, hindi dapat natin binibigyan ng space sa puso at isip natin. Nangihinayang lang ako dun sa mga taon na naging kami. Akala ko kasi siya na talaga yung babaeng pakakasalan ko. Maraming nasasaktan sa maling akala. Pero tama na muna yung usapan tungkol sa ex ko. Mabuti pa, uminom na tayo. Treat ko. Yan, gusto ko yan. Sakto, paubos na rin tong order ko. Kaya nga umorder pa tayo. Tapos magkwento ka naman tungkol sa sarili mo. Papadudot akala ko ay hindi ako papansinin ni SJ noong nilapitan ko siya lalo't nakainom na ako ng mga panahong yon. Pero feeling ko ay nagapuhan siya sa akin kaya kinausap niya ako. Hindi naman ako babaero kaso ay galing din ako sa heartbreak ng mga panahong yon. Kaya ako nagiinom at gumigimik na parang wala ng bukas. Aaminin ko na sa ilang oras naming kwentuhan ni SJ ay nakakaramdam ako ng labis na kasiyahan sa aking puso. Kung i-describe ko si SJ ay sasabihin ko talaga na maganda siya. Mukha siyang famous ng mga panahong yon. Pero hindi ko alam kung dahil ba artista siya, cosplayer o negosyante. Basta ang natatandaan ko lang ay magkapareho kami ng status sa buhay. Yun bang may kaya, nabibili ang mga luho at nakakapag-travel sa iba't ibang lugar. Halata naman sa kanya papadudot na mayaman siya dahil na rin sa magaran niyang damit, mamahaling bag at alahas. Makinis at maputi rin ang kanyang balat na para bang gatas ang pinapaligo. Fast forward, madaling araw na noon nang hinatid ko si SJ sa condominium na tinutuluyan niya. Hindi na ako pumasok dahil kaya na raw niya ang kanyang sarili. Nawala na rin naman ang amats niya ng mga panahong yon. Pero bago kami maghiwalay ng landas ay nagkapalitan muna kami ng number. Doon na kami nagsimulang mag-usap hanggang sa nagkagusto na ako sa kanya. Hindi nagtagal papadudot ay naging kami ni SJ hanggang sa meron na ring nangyayari sa amin. Papadudot. Kumusta? Napagod ba kita? Medyo. Nakakahingal ka masyado. Hindi ko kasi mapigilan na panggigilan ka. Lalo na yung... Ano ba, sure? Sorry. Sabi ko naman sa'yo nanggigigil ako eh. Oo, pero ipapaalala ko lang na katatapos lang natin Ilang rounds din yun, no? Pagod pa ako. Sorry na ulit. Ayos lang. Nag-enjoy naman ako eh. Ako rin. Hanggang ngayon, di pa rin ako makapaniwala na girlfriend na kita.
Nung una kasi na nagkakilala tayo, broken-hearted ako. Tapos, yun na pala ang simula na unti-unting mabubuo yung puso ko. Ikaw talaga, masyado mo akong pinapakilig sa mga sinasabi mo. Pero baka naman binubola mo lang ako ah. Engot ko naman kung bobolahin kita. Kilala mo ako. Hindi ako marunong magsinungaling. Talaga? Oo, lalo na kung di naman kinakailangan. Sa bagay? Sige, naniniwala na ako sa sinabi mo. Sa itsura mong yan, sigurado na di lang ako ang nagkagusto sa'yo. Maraming nakakagusto. Pero, ikaw pa lang yung nagmahal sa akin ng totoo. Yung iba kasi, katawan ko lang ang habol sa akin. Kaya, hindi ko rin sila pinapatulan. Pero nung dumating ka sa buhay ko, pinaramdam mo sa akin na iba ka sa lahat. Wow, ang sarap naman pakinggan yan. Kaya lang may problema ako. Ano yun? Wag na, nahihiya akong sabihin sa'yo. SJ, baka nakakalimutan mong boyfriend mo ko. Karapatan kong malaman yung mga nangyayari sa'yo para matulungan kita. Oo nga, kaso hindi ko talaga mapigilang mahiya. Bakit? Teka, wag mong sabihin buntis ka ha? Nabuntis na ba kita? Sira, hindi ako buntis. Makasira ka naman dyan. Bakit? Ayaw mo bang magka-baby tayo? Gusto, pero hindi pa ngayon. Tsaka na. Sa bagay, mahirap din magka-baby kasi di na natin magagawa yung mga gusto nating gawin. Oo, may panggastos naman tayo para sa pangangailangan ng magiging anak natin. Kaso, nakakapagod din mag-alaga. Hindi pa ako handang mapuyat at magpalit ng diaper. Ang layo naman agad ng narating mo. Sinasabi ko lang naman yung naisip ko. Pero tama ka, medyo lumayo na nga ako sa topic. Ano ba kasi yung problema mo? Sinabi ko sa nanay ko na may boyfriend na ako. At ikaw yon, sure. Talaga? Oh, tapos, anong sabi ni tita? Ayaw niyo raw sa'yo. Ano? Bakit daw? Hindi ko alam. Sinabi ko naman ang babait ka, gwapo, may family business kayo, kaya meron kang source of income. Kaya lang, ewan ko, bakit agalit siya sa akin? Hindi ko tuloy napigilang mainis sa kanya kahit na nanay ko pa siya. Bigla naman ako nalungkot dun. Sorry, sure. Hindi ko lang alam kung paano ko ipaliliwanag sa kanya. Hindi kanya tanggap para sa akin. Pero gusto kita, kaya pinaglaban kita sa kanya. Kaso, doon na nagsimula yung problema ko. Pinalalayas niya ako sa kondo namin. Ha? Hindi ko nga alam kung saan ako pupunti kasi inalisan niya rin ako ng access sa credit card ko. Siya naman daw nagbabayad nun eh. Wala rin akong sariling pera. Tapos, kinuusap niya rin yung mga kamag-anak namin na huwag akong tulungan since masyado raw akong suwail na anak. Yung pamilya kasi namin, may impluwensya talaga. Meron kaming kamag-anak na nasa politika. Tapos, mas mahalaga sa kanila yung image nila. Kaya hanggat maaari, ayaw nila ng gulo o eskandalo. Pero, wala na ako malalapitan sa kanila. Saan ako nito pupulutin? Huwag kang mag-alala. Hindi naman kita pababayaan eh. Kaya nga nandito ako para damayan ka. Pero hindi mo naman ako responsibilidad. Anong hindi? Girlfriend kita. Pwede ba naman yun? Sorry. Huwag ka nang mag-sorry. Naiintindihan naman kita eh. Sa totoo lang, naiinis ako dyan sa nanay mo at sa mga kamag-anak mo. Kung tratuhin ka, daig mo pa yung kriminal. Hindi naman malaking kasalanan yung nagka-boyfriend ka. Tapos, di rin naman ako masamang tao. Pero siguro, ganun talaga. Kahit anong gawin ko, hindi nila ako magugustuhan para sa'yo. Kaya nga hiyang-hiya ako eh. Nadamay ka pa. Damay na talaga ako pero huwag ka nang mahiya sa akin. Kung nag-aalala ka sa tutuluyan mo, kung palalayasin ka sa kondo nyo, ako na ang bahala sa'yo. Talaga? Oo, hindi kita pababayaan. Salamat, sure. Salamat talaga. Papa Dudut, sobrang naapektuhan ako dahil hindi boto sa akin ang nanay niya.
Kaya gusto nitong itakwil at palayasin sa tinitirhan nilang condominium ang girlfriend kong si SJ. At nung pinalayas na nga siya ay ako ang sumundo sa kanya at tumulong maghakot ng mga gamit at damit niya. Pero lahat ng yon ay patago naming ginawa dahil ayaw niya ng gulo. Sakaling makita raw ako ng nanay niya. Hindi na ako nagtanong ng kung ano-ano pa kasi nga ay naiisip ko lang noon na mahahanapan niya ng butas ang lahat. Nakiusap din kasi siya sa akin na hanapan ko siya sa lalong madaling panahon ng matitirhan. Hindi nagtagal ay nakahanap ako ng bagong matitirhan. Pero hindi ako tumira doon kasama niya dahil umuuwi pa rin ako sa bahay ng pamilya ko. Bali ako lang ang nagbabayad ng renta niya at nagpo-provide ng pagkain at iba pa niyang pangangailangan. Dahil kasi sa paglalayas at pagtatakwil sa kanya ng nanay niya, parang ibong nabalian ng pakpak si SJ. Wala siyang sariling pera at bilang boyfriend niya, ayoko naman na pabayaan na lamang siya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot ako ang naging responsable sa pag-aalaga kay SJ matapos siyang itakwil ng nanay niya at palayasin sa kondo nila. Lagi ko siyang dinadalaw sa tinitirhan niya para hindi siya malungkot at hindi niya maramdamang nag-iisa siya. Dahil wala pa siyang source of income, ay binibigyan ko siya ng pera, nasa 20,000 din yon per week, para may pambili siya ng mga bagay na gusto niya. Alam ko na maraming nagsasabi sa inyo na baka nagpapauto lamang ako kay SJ. Dahil kakikilala lang naman namin at mabilis lang din ang naging proseso ng pagiging mag-on namin. Pero para sa akin ay mahal ko siya, Papa Dudut, at wala akong hindi kayang gawin alang-alang sa babaeng mahal ko. Kaya lang aminado ako na mababaw pa ang pagkakakilala ko sa kanya. Kumbaga sa bunga ay hilaw pa at sa totoo lang kahit na girlfriend ko na siya, ay marami pa rin akong hindi nalalaman tungkol sa kanya, Papa Dudut. Ang sarap pala nitong avocado cake na na-order ko online. Alam mo, di ko to paborito nung umpisa eh. Nandidiri kasi talaga ako sa texture ng avocado. Saka parang wala namang lasa tapos kulay uhog pa. Maberde-berde. Ayoko nun. Anong Nakikinig ka ba sa sinasabi ko? Oo naman. Sabi mo maberde-berde. Yun naman talaga ang kulay ng avocado. Oo nga, pero ngayon, paborito ko na. Lalo na nung natikman ko tong cake na binili ko. Masarap, di ba? Hindi ko pa natitikman eh. Sino ba yung kachat mo ha? Ano ka ba naman, sure? Bakit ka naninigaw dyan? Akala mo siguro. Hindi ko napapansin na kulang na lang. Dumikit yung mga mata mo dyan sa screen ng cellphone mo, no? Ano bang problema mo sa pagsa-cellphone ko? Malaki, kasi kinakausap kita. Nakikinig naman ako Nakikinig daw, pero parang hindi naman. Masyado kang tutok dyan sa kachat mo. Oh, kita mo na? Ang daming chat. Sunod-sunod pa. Malamang, hindi lang naman isa kausap ko. Marami sila. Aba, talaga naman. Pinamukha mo pa sa akin na marami kang kausap ha? Oo, para alam mong wala akong tinatago sa'yo. Tsaka para lang sa kaalaman mo, mga kaibigan ko naman tong kausap ko. Kailan ka pa nagkaroon ng mga kaibigan? Anong palagay mo sa akin walang kaibigan? Bago nga tayo magkakilala, marami na akong kaibigan, no? Sino sa mga kaibigan mo yung kausap mo? Bakit mo tinatanong? Gusto ko lang malaman. Wag na. At bakit wag na? Ayoko lang. Hindi mo naman sila kilala, bakit aalamin mo pa? Gusto lang, bakit din? Ewan ko sa'yo, sure. Kung umasta ka parang wala kang kaibigan Para sa kaalaman mo, marami rin akong mga kaibigan. So, wala ka lang talagang tiwala sa akin. Ha? Tama ako. Wala ka talagang tiwala. Grabe, nakakasama ka ng loob. Hindi naman sa walang tiwala. Di yun ganun. Paano di magiging ganun? Sinabi ko na nga ng mga kaibigan ko tong kachat ko pero gusto mo pa rin makita. Kung hindi pa naman walang tiwala ang tawag doon, di ba? Hindi nga ganun yun. Saka may tiwala ako sa'yo. Pero hindi yun ang nararamdaman ko. Lalo na sa pinaramdam mo sa akin ngayon. SJ naman.
Para lang sa kaalaman mo, matino akong tao. At saka mahal kita. Bakit naman kita ipagpapalit sa iba, di ba? Sorry na. Hindi ko naman sinasadya. Hindi raw sinasadya. E di inamin mo nga na wala kang tiwala sa akin. Meron, pero syempre gusto ko lang din makilala yung mga kaibigan mo. Mahalaga sa akin yun dahil girlfriend kita. Hindi mo naman sila kailangan makilala eh. Hindi porke tayo dapat pareho tayo ng kaibigan. Nakakasakal kaya yun? Sa bagay, tama ka rin naman. Kaya nga hayaan mo na akong kausapin yung mga kaibigan ko. Pero pwede bang mag-request? Ano yun? Mamaya mo na sila kausapin. Ako muna pansinin mo. Ay naku, kulang ka lang pala sa lambing eh. Medyo. Di mo pa kasi tinitikman yung cake na dala ko. Kanina ka pa busy sa cellphone mo. Kaya nagtampo na ako. Titikman ko naman yan eh. Huwag ka na magtampo. Nagtatampo pa rin ako. Hindi mo pa binababa yung cellphone mo eh. Oh, sige na, ibababa na. Oh, masaya ka na? Mas magiging masaya ako kung kakandong ka sa akin habang sinusubuan kita ng cake. Ang dami mo namang gusto. Ikaw lang kaya ang gusto ko. Bolero. Kakandong ka ba o hindi? Bakit kasi kailangan pang nakakandong? At saka kaya ko namang kumain na mag-isa eh. Hindi mo na ako kailangang subuan. Alam ko naman yun. Pero naglalambing nga yung tao, di ba? Ibang klase ka rin maglambing ah. Ginagawa mo kong baldado. Sa huli, Papa Dudut, ay hindi ko na pinilit si SJ na sabihin kung sino-sinong mga kaibigan niya ang kachat niya ng araw na yon. Nakikita ko na kasi na nagbago na ang mood niya at umiiba na ang itsura niya ng kanyang mukha. Nagtataray na rin siya kaya alam ko na ang kasunod noon. Sa pagkakatanda ko ay hindi pa kami nagkaroon ng matinding away ni SJ at ayoko namang humantong yon. Sa ganon, masaya akong pumunta sa tinitirhan niya at meron pa akong dala na masarap na pasalubong na pinagsaluhan na lang namin. Sa abot ng makakaya ko ay inuuna ko ang girlfriend ko, Papa Dudut. Hindi na ako nagtanong pa ng mga ginagawa niya sa kanyang cellphone. Nagbulag-bulagan at nagbingi-bingihan na lamang ako kahit na may mga pagkakataon na nagtataka talaga ako kung totoong may kaibigan siya na kausap niya sa text, chat or tawag. Palibhasa hindi lang naman yon ang una't huling pagkakataon na naaktuhan ko siyang halos dumikit na ang mga mata sa cellphone. Kaya para hindi ko na yon maisip pa ay nagtiwala na lamang ako sa girlfriend ko. Hindi nagtagal ay nalaman sa bahay namin na meron akong babaeng ibinabahay at sinusuportahan. Noong sinabi ko na girlfriend ko naman si SJ, pinagtalunan pa rin namin yon ng mga kapatid ko. Lalo na't masyado raw mabilis ang pagkakakilala namin. Doon ako muling naintriga sa totoong katauhan ng girlfriend ko. Ilan ang gusto mong maging anak natin pag kinasal na tayo? Ha? Ang random naman ang tanong mo? Random ba yun? Oo, kasi hindi ko akalain na magtatanong ka ng ganyan sa akin. Siyempre, naisip ko lang naman na habang maaga nagpaplano na tayo. Bakit? May plano ka na bang pakasalan ako? As in, agad-agad? Wala pa naman, pero... Wala pa naman pala eh. Pero may plano akong pakasalan ka, siyempre. Kailangan na ba agad magkaanak tayo pagkatapos nating makasal? Hindi ba pwedeng pagkalipas na lang ng 1 taon? Pwede naman, pero bakit? Siyempre, gusto ko pang ma-enjoy yung tayo munang dalawa na mag-asawa. Gusto kong pumunta muna tayo sa iba't ibang lugar na walang iniisip na iba. Pag nagka-baby kasi agad tayo, siguradong mapipirme tayo sa bahay. Lalo na ako, since ako yung nanay. Sa bagay, tama ka nga naman. Oo, buti ka nga makakapunta pa sa iba't ibang lugar kung kailan mo gusto. Pero ako, naku, hindi na. Tsaka paano kung cesarean ako?
edi mas may hirap ng kumilos-kilos. Ganun ba talaga pag cesarean? Oo, kasi yun ang laging bukang bibig ng nanay ko. Cesarean yun sa akin. At pag kinukwento niya kung gaano siya nahirapan nun sa panganganak sa akin, nararamdaman ko na parang ang laki ng kasalanan ko sa kanya. Naisip ko pa nga na sana hindi na lang niya ako pinanganak para hindi niya naranasan yun. Ganyan ba talagang klase ng tao ang nanay mo? Bakit mo naman natanong? Wala lang. Curious lang since nagawa ka nga niyang palayasin at itakwil. Oo, ganun siya. Perfectionist din at saka istrikta. Basta, hindi siya katulad ng ibang nanay ng mga kaibigan ko na mabait at supportive sa mga anak nila. Yung nanay ko parang napilitan lang na maging nanay eh. Nagkaanak lang para matawag na nanay, pero hindi naman nagpapakananay. Nakakalungkot naman. Tanggap ko na. Kung ayaw niya sa akin, edi mas ayaw ko rin sa kanya. Grabe naman. Alam kong hindi mo ko maiintindihan kasi mabait ang nanay mo. Naiintindihan naman kita. Pwede ba? Huwag na natin pag-usapan yung nanay kong yun. Pag kasi naaalala ko siya parang sumisikip ang dibdib ko. Kahit natanggap ko na ayaw niya sa akin, hindi ko pa rin mapigilang mapatanong sa sarili ko kung anong ginawa ko sa kanya para ayawan niya ako. Anong sabi nung tatay mo? Hindi ba siya kumontra nung pinaalis at itinakwil ka ng nanay mo? Bakit mo naman tinatanong yan? Wala lang. Curious lang. Curious ka rin sa nanay ko eh. Yung totoo, sure. Yung totoo? Oo, curious ako. Hindi lang sa nanay at tatay mo, kundi sa buong pamilya mo, SJ. Bakit ka naman biglang na-curious dyan? Ay, alam na sa bahay na may relasyon tayo. Sinabi ko rin na kinuha kita ng matitira na ako ang nagbabayad ng renta. Tapos binibigyan pa kita ng pera. Nung tinanong ako ng mga kapatid ko kung gaano katagal na tayong magkakilala at nung sinagot ko yun, nagalit sila. Bakit? Masyado raw kasing mabilis yung mga pangyayari. Hindi ko maintindihan. Naguguluhan ako. Linawin mo nga. Iniisip nila na baka inuuto mo lang ako o di kaya piniperahan. Sobra naman yun. Alam ko naman, pero… Anong sinabi mo sa kanila? Don't tell me hindi mo man lang ako pinagtanggol ah. Siyempre pinagtanggol kita, ano? Hindi ko naman hahayaan na pagsalitaan ka nila ng masama. Pinagsalitaan na nila ako ng masama nung sinabi nilang inuuto at pineperahan kita. Hindi mo naman sila masisisi kasi nga masyadong mabilis na naging tayo. Kumbaga, kakakilala lang natin nung February. Bakit? Dapat ba pinapatagal pa yon kung mahal naman natin ang isa't isa? Hindi naman sa ganun. Hindi raw. Pero yun ang nakikita ko eh. Siguro, gusto ko lang din makilala ng pamilya ko. Lalo na yung mga kapatid ko. Kasalanan ko rin naman dahil di pa kita sinasama sa bahay. Masyado kasing maraming nangyari. Saka ako rin naman, gusto kong masalo ka pang makilala. Ang alam ko lang sa'yo yung tungkol sa nanay mong nagtakwil sa'yo. Sa palagay mo, anong iisipin ng pamilya mo pag nalaman nilang tinakwil ako ng nanay ko? Wala ka namang ginawang masama. Pinaglaban mo lang yung pagmamahalan natin. Masaya nga ako na ako yung pinili mo eh. Saka kung tungkol naman sa sasabihin ng pamilya ko, huwag kang mag-alala dahil di naman sila masasamang tao. Sinabi ko rin sa kanila yung rason kung bakit kita binahay at tinutulungan. Pwede naman tayo mag-usap ng ibang bagay. Huwag na lang ang tungkol sa pamilya ko. Papadudot, wala naman akong masamang intensyon noong tinanong ko si SJ tungkol sa nanay na nagtakwil sa kanya. Sa pagkakaalam ko kasi ay hindi ganon ang mga nanay. Kumbaga walang magulang ang maghahangad na mapasama ang kanilang mga anak. Pero pwede rin namang mali ako dahil hindi lahat ng magulang ay pare-parehong kapakanan ng kanilang mga anak ang iniisip. Meron ding mga magulang na makasarili katulad na lamang ng nanay ng girlfriend ko. Kaya siguro ganoon na lamang ang tampo niya rito. Simula ng pagtalunan namin ang bagay na yon ay hindi ko na ulit tinanong kay SJ ang tungkol sa pamilya at nanay niya. Tapos ay nagpatuloy lang ang relasyon namin. Kumbaga sa tubig na malayang umaagos ay naging go with the flow na lamang ako. Pero dahil nga alam ni SJ na nagdududa ang pamilya ko sa kanya lalo na sa mga kapatid ko. Kaya napansin ko na parang inilalayo niya
ang loob ko sa kanila. May mga sinasabi siya na tungkol sa hindi tamang gawain ang pakikialam sa buhay ng may buhay kahit nakadugo mo pa ito. At ewan ko ba sa akin dahil sa huli ay sinang-ayunan ko lahat ng yon dahilan para lalo ko silang piliin kesa sa pamilya ko. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, dahil wala akong masyadong alam tungkol sa family background ni SJ ay may mga pagkakataon na hinuhuli ko siya para mapakwento. Halimbawa, pag nagiinuman kaming dalawa sa tinitirhan niya ay nagbubukas ako ng topic para mapag-usapan namin ang kanyang pamilya. Pero parang madali lang sa kanya na ilihis sa ibang bagay ang usapan. Kaya naman sumuko na lamang ako. Ilang beses din nangyari yung mga inuman namin dahil para lang sa kaalaman ng mga nakikinig ay mahilig po talaga ako sa alak. Umiinom nga akong mag-isa sa mga bar sa Tomas Morato dati. Fast forward, napagdesisyonan namin ni SJ na tumira na sa bahay namin. Naisip ko rin kasi na bago niya pa kami mapagwatak-watak ng pamilya ko, ako na mismo ang maglalapit sa kanila sa isa't isa. Sa ganong paraan ay makakatipid din ako dahil hindi ko na kailangang magbayad ng renta buwan-buwan sa tinitirhan ni SJ. At totoo nga ang kasabihan na mas makikilala mo ang ugali ng isang tao kapag nakasama mo na siya sa iisang bubong. Sa pagpapatuloy ng pagsasama namin ni SJ, nadiskubre ko ang pagiging maldita ng ugali niya, Papa Dudut. Masamang sabihin pero parang inalipin niya ako sa sarili naming pamamahay. Ako naman si Tanga ay masyadong naging sunod-sunuran sa kanya. Siguro ay paniwalang-paniwala talaga ako na mahal ko siya kahit nasakal na ako sa aming pagsasama. Tumira si SJ sa bahay simula noong pandemic at nagtagal yon ng halos 1 taon at kalahati. Habang nasa bahay namin siya ay nabuntis ko ang girlfriend ko, Papa Dudut. Bakit amoy yosi ka? Ha? Hindi ah. Anong hindi? Amoy na amoy ko. Baka naman sarili mong naaamoy mo ah. Tapos binibintang mo lang sa akin. Alam mo na hindi ako nagyoyosi. Hindi nga, pero galing ka sa labas. Sigurado ka ba na wala ka na daanan nagyoyosi? Tapos dumikit sa damit mo yung usok? Baka nakakalimutan mo nakakotse ako. Hindi ako naglakad sa kalye para may madaan ng ganun. Hindi mo pa rin sigurado. Pwede ba? Huwag mo nga akong gawing tanga. Hindi naman kita ginagawang tanga. Hindi raw. Pero ikaw nga tong maang-maangan dyan kahit huling-huli ka na. Ha? Ano bang pinagsasasabi mo? Alam ko na nagyoyosi ka, SJ. Alam din ng pamilya ko yun. Kasi nakikita ka raw nila. Ang hindi ko lang maintindihan bakit? Alam mo naman na buntis ka at delikado sa bata yung ginagawa mo. Ang hirap sa'yo. Yun na lang kaligayahan ko. Gusto mo pang tigilan ko. Dapat naman talaga natigilan mo na yun dahil buntis ka. Hindi ka ba natatakot na baka magkakomplikasyon yung anak natin? Baka mamaya ma-deform siya at magmukhang abnormal. Hindi mangyayari yon. Dahil regular naman yung ultrasound ko sa OB, di ba? Sabi niya wala namang problema sa baby natin. At saka wala rin ako nararamdamang kakaiba sa katawan ko. Ikaw lang naman yung masyadong praning. Praning talaga ako dahil anak ko yung nasa tiyan mo. Anak ko rin naman to, baka nakakalimutan mo. Hindi ko nakakalimutan yon pero… Peruhin mo yung mukha mo, ang dami mong alam. Ayos lang naman ako, naglilibang lang. At saka hindi ko naman inuubos yung isang kaha sa isang araw. Kahit na ba? Ewan ko sa'yo. Kung alam ko lang na magkakaganyan ka, sana ikaw na lang yung nagbuntis sa atin. Pwede ba yun? Lalaki ako. Wala akong matres. Kaya nga manahimik ka na lang dahil lalaki ka. Ako yung may matres. Ako yung buntis at ako yung unang-unang makakaalam kung may mali sa pagbubuntis ko. Hindi ikaw o ang pamilya mo. Bakit naman nasali sa usapan yung pamilya ko? Masyado kasi silang pakialamero. Lalo na yung kapatid mo. Akala mo kung sino? Porke nakikitira ako dito sa bahay nyo, ganun ba? Hindi ganun yun. Saka mababait ang mga kapatid ko.
Hindi ka nila inaano. Ikaw lang yung masyadong sensitive. Kaya akala mo lahat sila may issue sa'yo. Kung nakikialaman sila, sigurado may nakikita silang mali. Yan, ganyan nga. Sige lang. Kampihan mo yung pamilya mo. Hindi ko sila kinakampihan. Wow ha, hindi raw. Sinasabi ko lang na tama sila at ikaw yung mali rito. Ang sabihin mo, ako na lang yung nakikita mong maraming mali. Grabe, parang wala na akong ginawang tama sa buhay ko ah. Konting kibot may masasabi. Bakit ka nagkakaganyan? Ikaw nga, dati lagi rin may sinasabi sa akin. Pinagsasasabi mo dyan. Simula nung nagsama tayo, lagi mo na akong inuutusan. Lalo na sa mga gawaing bahay. Katulad na lang nung paglalaba. Kahit na sinabi ko na sa'yo na wala akong alam dyan, gusto mo ako pa rin yung gumawa. Ayaw mo nang may ibang gumagawa. Gusto mo ako lagi. Kahit na pagod ako sa trabaho at gusto ko na lang magpahinga pag uwi. Anong masama doon? Hindi naman porke dito tayo nakatira sa inyo, aasa mo na sa iba yung paglalaba. Nakakahiya kaya yun. Pagod nga ako. Hindi ka ba nakikinig? Saka ikaw ang babae sa ating dalawa. Dapat ikaw ang gumagawa nun. Hindi porke ako ang babae, ako na lahat ng dapat gumawa. Kung makapagsalita ka, akala mo hindi kita inaasikaso ah. Baka nakakalimutan mo na ang aga-aga ko gumising para lang maghanda ng almusal mo. Sabi mo gustong-gusto mo yung luto ko. Kaya kahit antok na antok pa yung tao, gigisingin mo ko, mapagsilbihan ka lang, mahal na hari. Sumusobra ka na talaga. Ikaw ang sumusobra! Napakayabang mo! Papa Dudut, hindi yon ang unang beses na napansin kong hindi iniingatan ni SJ ang pagbubuntis niya. Alam din yon ng pamilya ko, lalo na sila nga ang nagsasabi sa akin pag nakikita nilang nagyoyosi at umiinom ng alak ang kinakasama ko. Hindi ko maintindihan kung bakit niya ginagawa yon samantalang merong buhay na dapat siyang ingatan at alagaan sa kanyang sinapupunan. Mabilis na nagdaan ang mga buwan, 8 months na noon ang tiyan ni SJ nang mag-labor siya. Oo, masyado pong maaga. Pero hindi rin naman namin alam ang dahilan. Tandang-tanda ko pa na sinugod ko kagad siya noon sa ospital. Kabado pa ako para sa kaligtasan nila ng magiging anak namin. Nung may hatid ko na siya sa delivery room, naghintay ako sa pasilyo ng ospital. Inip na inip ako ng mga panahong yon. Hindi rin ako mapakali. Pinagpapawisan ako ng malagkit. Magkahalong kaba at excitement ang aking nararamdaman at makaraan nga ang ilang sandali ay binalita sa akin ng doktor na nagpaanak kay SJ ang masamang balita. Nung una akala ko si SJ ang nawala. Yun pala ay ang anak namin. Hindi raw ito nakasurvive at nabuhay lang ng ilang segundo. Bukod doon ay abnormal din po ito. Sobrang sakit mawala ng anak na hindi mo pa nakitang buhay. Ilang buwan ko ring siyang inintay na maipanganak. Umasa ako na magiging tatay na ako ng mga panahong yon pero hindi rin nangyari dahil maaga rin siyang kinuha sa akin. At sa isip ko ay malaking dahilan noon ay ang pagpapabaya ni SJ sa pagbubuntis niya. Dahil sa namatayan ako ng anak, ay ginusto ko na lamang magpakawasak ng mga panahong yon sa pamamagitan ng pag-inom ng alak. Pero may isa pa palang tagpo sa buhay ko ang labis na wawasak sa akin. At yon ay nang malaman ko ang tunay na pagkatao ng kinakasama ko. Matapos pumunta ng tiyahin niya sa bahay namin upang sabihin ang katotohanan. Buwisit na buhay naman to! Huminahon ka nga muna. Mauubos mo na yung pinggan nyo eh. Wala akong pakialam. Mura lang naman yung mga pinggan eh. Saka kesa naman mukha mo yung basagin ko. Sobra ka naman. Ako pa talagang sobra? Ikaw nga yung sumusobra na. Kapal ng mukha mo, SJ. Nuknukan ka ng sinungaling. Matanong nga lang kita,
Minahal mo ba talaga ako? Oo naman, minahal kita. Nagsama nga tayo at nagka-baby, di ba? Nagka-baby nga, pero di naman nabuhay dahil sa kapabayaan mo. Kawawa naman yung anak ko. Wala naman akong kasalanan nun. Hindi lang talaga siya para sa atin. Anong hindi para sa atin? Ang sabihin mo, ayaw mo sa kanya, kaya pinatay mo siya. Hinihinay ka sa mga sinasabi mo ah. Bakit ako maghihinay-hinay? Kasi nasasaktan din ako. Wow! Marunong ka palang masaktan? Oo naman. Palagay mo sa akin hindi tao? Oo, hindi ka tao dahil wala kang puso. Ano pang ginagawa mo rito sa pamamahay ko? Bakit hindi ka pa sumama sa tiyahin mo kanina? Bakit naman ako sasama sa kanya dito ako nakatira? Hindi ka na rito nakatira simula nang malaman ko yung totoo. Alin bang totoo yung pinagsasasabi mo dyan? Ayan ka na naman eh. Pinagmumukha mo na naman akong tanga. Kung yung mga sinabi ng tiyahin ko yung sinasabi mong totoo, ako nung mismo nagsasabi sa'yo na nuknukan yun ng sinungaling. Tinakwil nga yun ng mga kamag-anak namin dahil daig pa niya yung mga writers sa galing magtahi ng kwento. Ikaw ang magaling magtahi ng kwento kasi napaniwala mo ako. At hindi lang ako dahil pati pamilya ko niloko mo. Sure naman. Huwag mo namang sabihin sa akin yan. Matagal na tayo eh. Ngayon mo pa ba ako pagdududahan? Matagal na nga tayo. Pero mabibilang lang sa mga daliri ko yung nalalaman ko sa'yo. Lalong-lalo na sa pamilya mo. Kung hindi pa pumunta rito yung tiyahin mo, hindi ko pa malalaman na nagsisinungaling ka lang sa akin tungkol sa totoo mong pagkatao. Paano mo nagawa sa akin yun, SJ? Pinagkatiwalaan kita. Minahal. Sinunod ko lahat ng gusto mo. Hindi kita pinabayaan. Sinuportahan kita. Naging masunurin ako sa'yo kahit minsan unfair ka na sa akin. Pinagtanggol kita sa pamilya ko. Tinira kita rito sa bahay namin dahil gusto kong makilala ka nila ng gusto. Gusto kong maging close kayo. Kasi di naman sila masasamang tao para paglayuin mo kami sa isa't isa. Pero anong ginawa mo? Niloko mo ako. Minahal din naman kita. At hanggang ngayon, mahal na mahal pa rin kita. Hindi kita niloko. Hindi mo na ako mauuto kahit na ano pang sabihin mo. Alam ko sa puso ko na niloloko mo ako simula noon hanggang ngayon. Masyado lang akong tanga sa pagmamahal ko sa'yo. Kaya hinayaan kong pumasok ka sa buhay ko ng ganun kabilis. Ni hindi na nga kita kinilala ng gusto dahil akala ko mapagkakatiwalaan kita. Pero matapos sabihin sa akin ng tiyahin mo kung sino ka talaga, dun ko na-realize ang lahat-lahat ng mga bagay na ginawa mo nun na pinalagpas ko lang. Napakasama mo, SJ. Nuknukan ka ng sinungaling. Sorry. Pasensya na kung may hindi ako nasabi sa'yo. Pero natakot lang naman ako na hindi mo ako tanggapin eh. Natakot ako na baka iwan mo ako pag nalaman mo yung totoo. Kaya pinangatawanan ko na lang yung ginawa kong kwento. Anong gusto mong gawin ko? Magpasalamat kasi nauto mo ako? Hindi naman sa ganun. Ganun na rin yun. Share naman eh. Makinig ka muna sa akin. Ano pa bang sasabihin mo? Marami. Ayoko nang makinig sa'yo. Dahil alam ko, wala namang matinong lalabas dyan sa bibig mo, kundi puro kasinungalingan. Hindi na ako magsisinungaling sa'yo, promise. Sa'yo na lang yung promise mo. Hindi na ako maniniwala sa'yo. Mabuti pa, mag-impake ka na ng mga damit at gamit mo. Ha? Bakit? Anong bakit? Malamang palalayasin na kita. Pero saan ako pupunta pag ginawa mo yun? Ewan ko, problema ko pa rin ba yun? Please, wag mo namang gawin sa akin to. Wag mo akong palayasin. Wala na ako mapupuntahan. Wala akong pakialam. Ayoko nang makialam. Bahala ka na sa buhay mo. Saka marami ka namang pupuntahan. Balikan mo yung ex mo dun sa kondo niya. Sa kanya ka na lang magmakaawa dahil baka maawa pa siya sa'yo. Ayoko nga. Alam mo namang matagal na kaming hiwalay, di ba? Matagal daw na hiwalay. Pero nakikipag-usap ka pa nga sa kanya. At meron pa rin nangyayari sa inyo. Ha? Wag mo na akong gawing tanga. Lalo lang ako napipikon sa pagmumukha mo eh. Mabuti pa, umalis ka na. Bago pa kita kalad ka rin palabas. Maawa ka naman sa sarili mo. Mahiya ka naman kahit paano. Papadudot kahit na anong hagulhol ni SJ ay hindi na ako naawa pa sa kanya. Mas nanaig sa akin ang matinding galit ng mga panahong yon. Kinamumuhian ko ang dati kong girlfriend at kinakasama ng sagad sa buto.
At nagsimula lahat ng iyon matapos kong malaman ang totoo niyang katauhan. Ayon sa kanyang tiyahin na pumunta sa bahay noon ay hindi na raw makayanan ng konsensya niya ang ginagawang panluloko sa akin ng kanyang pamangkin. Sa tiyahin ni SJ ko nalaman na hindi naman pala nanay niya ang nagpalaya sa kanya sa condo unit na tinitirhan niya noon kundi ang fiancé niya. Oo, may fiancé na siya noon. Pero matapos nitong malaman ang relasyon namin ay agad itong nakipaghiwalay sa kanya. Pinalabas lang ni SJ na nanay niya ang gumawa noon para maawa ako. At naawa naman ako lalo na kami ng mga panahong yon. Nalaman ko rin na hindi siya ang totoong mayaman. Wala siyang kamag-anak sa politika at wala rin silang family business tulad namin dahil mahirap lamang sila. Galing pala siya sa probinsya at nakatira lang sa squatter. Lumayas lang siya sa Manila para magtrabaho pero ibang trabaho pala ang ibig sabihin ng tiyahin niya. At nang malaman ko yon ay halos gumuho ang mundo ko. Isa palang walker o tumatanggap ng booking ang dati kong girlfriend at kinakasama mula sa mga mayayamang kliyente. Binibenta niya ang kanyang katawan. Kaya siguro nakapag-ipon siya ng pera pambili ng mga mamahaling gamit na meron siya, Papa Dudut. Doon ko naisip na kaya siguro siya maraming kinakausap sa call at chat noon. Malamang ay may mga kliyente siyang kinakausap. Ibig sabihin ay tumatanggap pa rin siya ng mga booking kahit kami na ng mga panahong yon. Hindi ko maipaliwanag yung sama ng loob at matinding galit na nararamdaman ko para kay SJ. Nagtangka pa nga akong magpakamatay noon. Pero buti na lamang at buhay pa rin ako hanggang sa ngayon. Sobrang lala talaga ng panlolokong ginawa niya sa akin at aminado po ako na hindi ko alam kung paano pa babangon. Pero mabuti na lang at naawa pa rin sa akin ng langit dahil nagsilbi na lamang na mapait na araw sa buhay ko ang mga karanasang yun. Sa kasalukuyan ay may girlfriend na ako na mas matanda sa akin. Mas mabait siya kesa kay SJ at open kami sa isa't isa. Nakwento ko na rin sa kanyang tungkol sa ginawa sa akin ng dati kong girlfriend at kinakasama. Masasabi ko na meron akong peace of mind sa aming relasyon sa ngayon. Maraming salamat po Papa Dudut sakaling mapili po ninyong i-area ang storya ng buhay ko. Alam ko na masakit ang mga pinagdaanan ko pero meron naman akong natutuhan dito. Isa na nga doon na kilalanin muna natin ang gusto ang isang tao bago natin sila papasukin sa buhay natin. God bless sa Barangay Love Stories. At palagi kayong number 1 sa puso ko. More power sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Cher. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo Papa Dudut at sa ating mga kabarangay. Ako po si Aubrey, 40 years old na ako ngayon. Pero habang sinusulat ko ito ay para bang kahapon lang ang mga nangyari. Kahit matagal na pala. Gusto ko pong ibahagi sa inyo ang kwento ko noong 2009. Nung nagsimula talagang sumabog ang social media at internet. Habang nakikita ko kung gaano naka-advance ang teknolohiya ngayon, naalala ko pa noong mga panahong kailangan pa naming pumunta sa internet shop para namang makapag-online. At sobrang saya ko na merong wifi at front camera ang cellphone ko. Ngayon ay parang imposible na yata ang walang touch screen sa cellphone, hindi ba? Sobrang bilis ng pagbabago po ng panahon. Lumaki ako sa isang pamilyang may kaya, Papa Dudut. Lahat ng gusto ko ay ibinibigay sa akin ng mga magulang ko at dahil ako lang ang anak. Parang ako lang yung may special treatment. Salamat na rin sa negosyo nila. Pero tulad ng kasabihan, ang buhay ay parang gulong. Hindi laging nasa itaas. Naghiwalay po ang mga magulang ko at sobrang sakit noon para sa akin. Mas lalo pang naging mahirap noong pagkatapos ng 3 buwan ay napilitan kaming isara ang family business naming restaurant dahil si Mama ay na-depress. Nung iniwan siya ni Daddy para sumama sa ibang babae.
Dahil dito ay naapektuhan po ang buong buhay namin. Ng mga panahong yon ay hindi ko pa naiisip kung gaano kabigat ang pinagdadaanan ni Mama. Hindi lang sa pera kundi pati na rin sa emosyon. Ang tanging naiisip ko na lamang noon ay galit. Galit sa paghihiwalay ng mga magulang ko pero mas galit ako kay Daddy na nawala na lang na parang bula, Papa Dudut. Pero si Mama hindi siya sumuko. Itinaguyod niya akong mag-isa. Nagrenta kami ng maliit na bahay kasi naibenta na lahat ng ari-arian namin, Papa Dudut. At hinati nila ni Daddy ang pera bago tuluyang nawala si Daddy at sumama sa babae niya. Ginamit ni Mama ang pera na yon para makapagsimula kami ng panibago. Ginawa po ni Mama ang lahat para mabuhay kami. Pero ako ay hindi ko nakita ang hirap at sakripisyo niya. Hindi ko po nasundan ang tapang at lakas niya, Papa Dudut. Nung naghiwalay ang mga magulang ko ay para akong nawalan ng direksyon. Parang ang pakiramdam ko ay sinusundan ako ng madilim na ulap at wala na akong patutunguhan. Nag-drop out ako sa university at second year college lang ang natapos ko. Ang naging escape ko na lamang po ay ang pumunta sa internet cafe o di kaya ay makipag-inuman kasama ang best friend ko na si Terry. Pareho kaming drop out at pareho din kami ng university na pinanggalingan. Papa Dudut, nakita ni Mama kung paano ko unti-unting sinayang ang buhay ko. Habang sinusulat ko po ito, Papa Dudut, ay ramdam ko pa rin ang pag-aalala at pagmamahal ni Mama sa akin. Pero sa mga panahong yon, puro galit at sama ng loob ang nararamdaman ko. Hindi ko nakikita ang mga sakripisyo at pagmamahal ni Mama. Dahil ang tanging iniisip ko lang po ay ang sarili ko at ang mga sugat sa puso ko ng mga panahong yon, Papa Dudut. Saan ka na naman galing? Ba't ngayon ka lang? Oras na ng gabi, Aubrey! Papatayin mo ba ako sa nervyos, babae ka? Kanina pa ako tawag ng tawag at text ng text sa'yo pero hindi mo sinasagot yung cellphone mo. Ma, pwede ba? Tigilan mo muna ang pananermon mo sa akin. Bukas mo na lang ituloy yan, Ma. Masakit na kasi ang ulo ko eh. Gusto ko na muna magpahinga. Nagpapakapagod ako maghanap ng trabaho buong araw habang ikaw, lakwatsa ka ng lakwatsa. Hanggang kailan mo ba sisirain ang buhay mo, ha, Aubrey? Pinagbigyan na kita mag-drop out dahil naiintindihan ko na nahihirapan ka sa pagkawala ng papa mo. At naninibago ka sa bagong buhay natin. Pero sana naman, huwag mong abusuhin. Mag-isip ka. Baka dumating ang araw na pagsisihan mo habang buhay ang mga pinaggagawa mo ngayon. Nakakarindi na ho. Ma, ito lang ang sasabihin ko sa inyo ha. Sinanay niyo ako sa marangyang buhay. Hindi ko nakasalanan kung nagkakanda leche-leche at nagkakanda hirap-hirap tayo ngayon. At saka isa pa, hindi ko hiningi na ipanganak niyo ako, okay? Kaya sana, panindigan niyo naman ang mga desisyon niyo sa buhay. Bastos ka! Ang kapal na mukha mo para pagsalitaan ako ng ganyan? Oo, may karapatang ka masaktan kasi hindi mo kasalanan na nangyari sa amin ng papa mo. At hindi mo deserve na pagdaanan ng pakiramdam na isang broken family. Pero Aubrey, hindi yun sapat na rason para bastusin mo ako ng ganyan. Sana makita mo kung gaano ako nagpapakahirap para sa'yo. Hindi pang habang buhay yung pera na nakuha ko sa benta ng mga lupa, lalo na ngayon at naghahanap pa lang ako ng trabaho. Tama na! Punong-puno na ako! Simula ngayon, kukunin ko na lahat ng ATM cards mo. At sa susunod na semester, mag-enroll ka na! Naintindihan mo? Panahon na para ayusin mo yung buhay mo! Wala kayong pake! Sobrang unfair niyo naman, Ma! Para saan pa at binigyan niyo ako ni Papa ng ATM cards kung babawiin mo rin lang naman pala? Isa yan sa mga pinakamalaking pagsisisihan ko habang buhay. Kung may babalik ko lang ang panahon, sana hindi ko na lang pinayagan na lumaki ka sa ganong klase ng buhay.
Yung lahat ng luho mo nakukuha mo ng ganun-ganun lang. Kung nandito lang sana si Papa, hindi niya hayaang mangyari to. Tigilan mo ng kakabanggit sa papa mo kasi wala na siya rito para konsintihin ka pa. Ako na mismo ang puputol dyan sa sungay mo. Hindi niyo ako naiintindihan, Ma. Yung paglabas-labas ko, yung pagpunta ko sa mga bar, at yung pagpunta ko ng internet cafe, yun yung mga bagay na nagpapalimot sa akin kahit sandali sa mga nangyari sa pamilya natin. Bakit niyo ahadlangan ng mga bagay na yon, ha? Yung mga bagay na nagpapasaya at nagpapawala ng lungkot ko. Naririnig mo bang sarili mo? Anong klaseng pangangatwiran niya no, Aubrey? Hindi sapat na rason yung pag-iwan sa atin ng papa mo para sirain mong buhay mo. Buo na ang desisyon ko. Mag-e-enroll ka next semester at tatapusin mong pag-aaral mo. At ngayon na may ilang buwan ka pa bago ang enrollment, tutulong ka sa mga gawaing bahay habang pinag-iisipan mo ng mabuti ang kursong gusto mo talagang kunin. Para matapos itong usapan na to, fine! Pero paano yung ATM cards ko, Ma? Ibabalik mo pa ba? Kailangan natin magtipid, Aubrey. Bibigyan na lang kita ng allowance sa pasukan. Pero ilang buwan pa yon, Ma. Paano ako makakalabas niyan kung wala akong pera? Pwes, pumirmi ka dito sa bahay at magbasa ka ng libro. Hindi nakakatulong yung paglabas-labas mo sa mga gastusin natin. At isa pa, akala mo ba na hindi ko napapansin na natututunan mo na akong sagot-sagutin? Simula nung napapadalas na yung paglabas-labas mo? Kung sino man yung mga kaibigang mong yan, sinasabi ko sa'yo, putulin mo ng ugnayan mo dyan. Mapapasama ka lang. Ang dami niyong gusto mangyari. Eh di sige, mag-e-enroll ako next semester kung yun ang ikakasaya niyo. Mabuti naman kung ganon. Sige na, pumasok ka na sa kwarto mo. Noong mga panahong yun, Papa Dudut, ay wala talaga sa isipan ko ang mag-enroll sa susunod na semester. Sinabi ko lang yun para matapos na ang usapan namin ni Mama. Ilang linggo ang nakalipas, nakahanap si Mama ng trabaho bilang hotel manager. Gabing-gabi na siyang umuuwi kaya madalas akong mag-isa sa bahay. Para bang walang ibang kasama kundi ang mga tahimik na pader. Parang bigla na lamang naging mas tahimik at malungkot ang buong mundo ko. Wala na akong natatanggap na pera mula kay Mama kaya hindi ko na kayang makipagsabayan sa mga inuman. Kadalasan si Terry na lamang ang kasama ko at doon kami madalas magkita sa isang maliit na internet cafe. Siya na ang nagbabayad kasi mura lang naman ang oras doon. Siya rin yung madalas na maglilibre at mag-aaya sa aking uminom. Si Terry na rin ang naging kasama ko sa mga araw ng pagtakas. Yung mga araw na gusto ko lang magpaka-busy at magpanggap na okay lang. Para hindi ko naisipin ang paghihiwalay ni na Mama at Daddy. At yung mabilis na pagbabago sa buhay na hindi ko kayang tanggapin. Tandang-tanda ko pa, Papa Dudut, kung gaano kasaya ang social media ng mga panahong yon. May music pa na tumutugtog kapag tinitignan mo ang profile ng online friend mo at pwede mong palitan ang background ng profile mo. Para ako nakalutang sa isang maliit na mundo ng kaligayahan at distraction na hindi ko kayang bitawan. Kaya yun na yung naging libangan ko, ang mag-social media. Kung may babalik ko lang ang panahon ay sana doon na lamang natapos sa mga simpleng pagbabrowse ko sa internet. Hindi ko malilimutan, Papa Dudut, kung ano ang nangyari noong weekend na yon. Day off ni Mama at sarado ang internet cafe kaya sobrang bored ako noon. Niyaya ko si Terry sa bahay para magtsikahan. Sinabi ko kay Mama na pupunta lang si Terry para pag-usapan kung anong kurso ang kukunin namin next semester. Hindi niya alam na si Terry pala ang kasama ko sa lahat ng mga gala ko tuwing tumatakas ako. Hindi ko rin inaasahan, Papa Dudut, na may mangyayaring isang bagay sa araw na yon na magpapabago ng lahat sa buhay ko. Dito na muna tayo habang nagluluto pa si Mama. Yung remote ng TV nasa ibabaw ng cabinet. Mamili ka na lang ng gusto mong channel. Teka lang, ba't nga pala may dala-dala kang bag? Nagbebenta ka na ba ng encyclopedia? Luka-luka, may dala ako na sigurado akong ikakatuwa mo. Surprise! May dala akong laptop.
Shucks, buksan mo na yan, dali. Tapos palagi na ko, ha? Magpapalit ako ng background dun sa account ko. Nakakaumay din kasi yung pink na background sa account ko. Gusto ko violet naman. Papalitan ko na rin ng music yung account ko. Girl, di ka pa ba nagsasawa kaka-social media mo? May mas maganda akong suggestion. Ano naman yung mas magandang sinasabi mo? Try mo kaya mag-register sa dating website. Tutal, maganda ka naman at magaling ka pa mag-English. Sigurado akong hindi ka mahirapan makipag-chat sa mga foreigner. Sira, wala akong balak magpakasal sa foreigner, no? At isa pa, ayoko maniraan sa ibang bansa. Bakit ko naman pahihirapan ang sarili ko doon kung pwede naman mag-enjoy dito sa Pilipinas? Ikaw na lang, idadamay mo pa ako sa kalokohan mo eh. Kung kasing ganda lang kita at kung magaling lang sana ako mag-English, matagal na akong gumawa ng account, girl. Pero anyway, andito na to. Sayang naman yung beauty mo. Pakinabangan na natin. Wala namang mawawala kung susubukan mo lang, di ba? Sige na. Bahala ka nga. Yan, ganyan. Tapos na. Ayan na ang account mo. Pero wait, kailangan natin lagyan ng magandang profile picture to. Sandali lang. Ano na naman ba yan, Terry? Ba't ka may daladalang digicam? Girl, lagi ako may dalang digicam, no? Ang pangit kaya ng camera quality ng cellphone ko. 2 megapixels lang. Wala pang flash. Kaloka. Di bale, on na yung digicam. Post ka na, dali. Oh, kuna na kita ha. 1, 2, 3. Ayan, okay na yan. Oh girl, gawin ko lang ng hocus-pocus to. Kalma ka lang muna dyan. Nai-transfer ko na yung picture mo sa laptop. Na-update ko na rin yung profile picture mo. Ganda? Kain na! Ano bang pinagkakaabalahan nyo dyan? Wala to, ma. Nag-research lang kami ni Terry ng magandang universities na pwede namin pasukan next semester. Tama yan. Importante na makapagtapos kayo ng pag-aaral. Mas marami kayong trabaho na pwedeng pagpilian pag nakapagtapos kayo. Yan ang lagi niyong tatandaan. O siya, kakain na tayo. Sumunod na kayo. Ay, si mama talaga kahit kailan. Parang naglalakad na commercial. Storbo. Huy, may message ka. Hi, I'm Michael. How are you? Grabe, nakaka-excite. Nako, panindigan mo yan ha. Sinabi ko naman sa'yo na ayoko mag-online dating, di ba? Girl, wag ka nang maarte. Replyan mo na. Sarap mo talagang batukan. Sige na, ito na. Magta-type na. I'm okay. And you? O yan, sent. Patingin nga. Oh my gosh, girl! Tingnan mo tong inbox mo. 40 messages na. Di pa nga nag-iisang oras simula nang ginawa natin tong account mo, ha? Blockbuster ka, girl! Ay, totoong messages pala yan? Kala ko chainmail eh. Baliw, may chainmail bang nangungumusta sa'yo? Oh, eto isa. Sabi nito, maganda ka raw. Alam ko. Sira ka talaga. Ayusin mo na kasi reply mo sa mga yan para may pang-alak at tsibog tayo. Ha? Ano ibig mo sabihin? Seryoso ka? Nagbibigay ng pera tong mga to? Girl, oo. Yan ang sideline ng mga kapitbahay namin. Huli ka na talaga sa balita. Isipin mo to ha, wala ka nang natatanggap na pera galing sa mama mo. Extra income din yan kung sakasakali. Magagawa mo na ang mga bagay na di mo magawa-gawa dati dahil hindi ka na nabibigyan ng allowance. Try mo lang. Makipag-chat ka sa mga yan. Tas bigyan mo ng magandang alibay. Masubukan nga. Tingnan nga natin. O eto. O, gusto raw makipag-video call para makita niya raw ang maganda kong muka. Ay nako, replyan ko. I'm sorry. My laptop webcam is broken. I don't have money to buy a new one. Sent! Malabo na mag-reply yan. Utu-utu na lang talaga magpapadala dyan. Aubrey! Terry! Hindi pa ba kayo nagugutom? Bumaba na kayo! Teka nga, sagutin ko lang si Mama. Bababa na po, Ma! Sandali na lang! Aubrey! Halika dito! Dali!
Ito naman, kung makasigaw, akala mo nasunugan. Bakit ba? Nag-reply yung foreigner. Ibibili ka raw ng bagong laptop. Hiningi yung account number mo. Nagpapatawa ba yan? Loka-loka, send mo na kaya yung account number mo. Teka. O yan, sent na. Mag-login ka sa online banking mo, dali! Nang gabing yon, Papa Dudut, ay nakaramdam ako ng tinatawag nilang adrenaline rush. Yung halo ng excitement at kaba na hindi ko kayang kontrolin. Sinubukan kong pigilan pero tuluyan na akong nadala sa tukso ng pangi-scam. Lalo na noong madalas akong magpunta sa internet cafe. Yung 40 messages na natatanggap ko noong unang beses akong mag-online dating ay sobrang konti pa nun. Kasi noong sineryoso ko na ay halos 200 messages na ang natatanggap ko araw-araw, Papa Dudut. Nung una humihingi ako ng pera at nakakakuha ako ng $20, $30, $50 o $100 sa mga foreigner, Papa Dudut. At kadalasan ay tinutulungan pa ako ni Terry kung paano ko makuha ang atensyon ng mga foreigner at paano ko sila mahuhulog sa bitag ko hanggang sa magpadala sila. Yung mga perang nakukuha namin, yun ang pinangiinom namin ni Terry. Umiinom kami tuwing may naloloko kaming foreigner. Pero higit pa sa inuman, Papa Dudut, isa sa mga dahilan kung bakit ako lalong natukso sa pangi-scam ay dahil parang bumabalik na yung buhay ko noon. Papa Dudut, hindi ko na nararamdaman na naghihirap kami. Kasi sa bawat araw ay nagagawa ko na at nabibili ko na ang lahat ng mga bagay na gusto ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, lalong lumala yung panggagancho ko sa mga nakaka-chat ko online. Habang tumatagal ay mas gumagaling ako sa paggawa ng mga alibay para makahuthot ng mas malalaking pera sa mga foreigners. Parang habang tumatagal ay mas lumalawak ang imagination ko at mas gumagana ang utak ko sa mga kwento at alibay. Parang nga yatang mas grabe pa ang utak na ginagamit ko sa paggawa ng mga alibay kaysa sa mga homework ko noong nag-aaral pa lamang ako, Papa Dudut. Noong dumami at dumami na ang pera na natatanggap ko, mas naging malupit din yung mga panglilibre ko sa mga kakilala ko at kay Terry na rin. Pero alam mo, Papa Dudut, tuwing nakakapagbigay ako ng pera kay Terry, kapag humihingi siya ay gumagaan yung pakiramdam ko. Parang kahit papaano ay nababayaran ko na siya sa lahat ng panlilibre niya sa akin dati. Lumipas ang isang buwan at medyo nabagot na ako sa araw-araw kong panggagancho, Papa Dudut. Nakakasawa na yung mga paulit-ulit na sinasabi ko sa mga foreigners. Hindi naman ako nagsasawa sa pera, Papa Dudut, pero nararamdaman ko na parang napapagod na ako sa ginagawa ko. Para bang nabe-burn out na. Hanggang sa isang gabi habang nagiinuman kami ni Terry ay kinausap niya ako tungkol sa isang bagay na talaga namang nagpatigil sa lahat ng iniisip ko. Tinanong ako ni Terry kung ready na daw ba akong magka-jowa in real life, Papa Dudut. Sinabi ko lang sa kanya na darating din yung panahon, pero sa ngayon ay mas pinapriority ko pa rin yung dating sites kasi nandyan ang pera. Medyo doubtful pa ako sa ideya ng pagmamahal kasi sa totoo lang ay hindi ko po talaga nararanasan pa ang mga bagay na yon, Papa Dudut. Girl, napaka-amazing naman itong treat mo. Dami mo ng datong. Oo naman. Kung anong meron ako, syempre meron ka rin, no? Yan ang gusto ko sa'yo eh. Cheers! Cheers, girl! Ako pa ba? Girl, wait lang ha. Check ko lang tong phone ko. Hala, nag-text yung nanay ko. Inaatake raw ng asma yung kapatid ko. Pasensya ka na, Aubrey.
Kailangan ko na talagang umalis. Hala, ganun ba? Sayang naman, ang dami ko pang in-order na drinks at pagkain. Pero hindi rin naman kita masisisi. Sige na, umalis ka na. Salamat sa pag-intindi, girl. See you next time na lang, okay? Oh, paano? Maiwan na kita rito. Mauna na ako, ha? Hello, Ma? Hoy, Aubrey! Akala mo ba hindi ko napapansin na napapadalas na yung paglabas mo ng 10 oras ng gabi? Ano naman ngayon kung lumalabas ako ng 10 oras ng gabi? Hindi na naman ako nanghihingi ng pera sa'yo, di ba? Kaya ko ng sarili ko, kaya please lang, Ma. Wala kang modo! Bastos kang bata ka! Hoy, Aubrey, hanggang nakatira ka sa bahay ko, ako ang masusunod. Naiintindihan mo? Sagot! Ma, utang na loob naman. Mamaya na natin pag-usapan to, okay? Pauwi na rin naman ako eh. Hintayin mo na lang ako dyan. Bilisan mo! Umuwi ka na! Sige na, bye. Hello, miss. Mag-isa ka lang ata. Kaalis lang nung kasama ko. Actually, paalis na rin ako. O, teka. May kilala ka bang gumagawa ng relo? Ha? Kasi may sira ata relo ko pag ikaw kasi ang kasama ko eh. Humihinto yung oras ko. Yung ulo mo ba may sira rin? Grabe ka naman, hindi ka mabiro. 30 nga pala. Aubrey, Sandali, wag ka muna umalis. Dito ka lang muna. Samahan mo ako. sa palagay ko mas okay rin to kesa umuwi pa ako sa bahay namin. Puro sermon lang naman ang aabutin ko kay mama dun eh. Magandang desisyon talaga na hindi ka muna umuwi. Tsaka isa pa, hindi ka na minor de edad para pagbawalan na lumabas. Mismo! Kaya ako naaalibadbaran kapag pinagsasabihan ako ng mama ko. Bakit? Ini-small ka ba ng nanay mo? Ha? Huwag kang mag-alala. Kasi ako, iniibig naman kita. Hoy, 30. Last mo na yan ha. Kaloka ka. Pero seryoso, ang gaan mo sa pakiramdam kausap. Parang matagal na tayo magkakilala. Sana magkita pa tayo ulit, no? Nawala ako kasi yung number ko eh. Pwede ko bang hingin yun sa'yo? Ayaw mong tumigil ha. Tao ka ba? Bakit? Naninigurado lang. Sakit mo naman magsalita. Ano ka ba naman? Joke lang. Akin na yung phone mo. Sisave ko yung number ko. Salamat. Text kita mamaya. Sige, no problem. Pero bago yun, pumunta muna tayo ng sementeryo. Alam mo, ikaw marami ka na yatang nainom eh. Bakit na naman? Kasi dadalawin natin yung puso kong patay na patay sa'yo. Pumunta ka mag-isa mo kasi uuwi na ako. Ha? Teka, akala ko ba yung pang umalis? No offense ha, pero ang sakit na kasi talaga ng ulo ko eh. Nakarami na rin kasi ako. Text mo na lang ako ha, okay? Ingat ka ha. O ito, sakto. May baso ng tubig dito. Inumin mo na muna. Para mabawasan yung sakit ng ulo mo. Tsaka sakto, may gamot din akong dala dito pampawala ng sakit ng ulo. Oh, ito. Sa'yo na. Salamat, ang sweet mo naman. Kahit ano para sa'yo, Miss Peanut. Peanut? Peanut, tibok mo kasi yung puso ko eh. Alis na nga ako. Makikinig na lang ako ng sermon ng mama ko. Maiwan na kita dyan ha. Bye! Papadudod, kahit na medyo masungit ang trato ko kay 30 ng gabing yon ay hindi ko talaga maitatanggi na kinilig ako. Talaga namang nagbago ang lahat nang magsimula kaming mag-text at magtawagan. Araw-araw niya akong pinapaalalahanan kung gaano ko kahalaga sa kanya. Unti-unti ay naiwan ko na yung buhay ko sa panggagancho dahil mas nakatutok na ako sa kung ano ang meron kami ni 30, Papadudot. Lumipas ang ilang buwan at sinagot ko na siya. Lalo na pagkatapos niyang manligaw sa akin araw-araw. Papadudot, parang mas gumaan yung pakiramdam ko. Kasi maliban sa pagmamahal na nararamdaman ko sa kanya ay binigyan ako ni 30 ng pera para sa mga gusto kong bilhin. At ang pinakamaganda pa doon, Papadudot, ay hindi ko na kailangang manggancho para lamang magkaroon ng pera. Hindi lang pera, pati flowers, chocolates, teddy bears. Lahat ng gusto ko, ibinibigay niya. Sinabi pa nga niya sa akin na hindi ko na raw kailangang magtrabaho kasi siya na daw ang bahala sa lahat ng pangangailangan ko. Pero Papadudot, hindi naging madali lahat ng ito.
Ito na ang pinakamalaking pagsuway ko kay mama. Umalis ako sa bahay at nagdesisyon na makipag-live-in kay 30 sa boarding house niya. Sobrang tutol na tutol si mama sa desisyon ko at iniyakan niya pa nga ako. Pero sa kabila ng lahat ay naisip ko na kung aalis ako ay kahit papaano ay magkaka-freedom ako at mawawala na rin ng sakit sa ulo si mama. Nung una ay payapa ang pagsasama namin ni 30, Papa Dudut. Kung ano kami noong nililigawan niya pa lamang ako ay ganon din kami noong magkasama na kami. Pero Papa Dudut, habang tumatagal, unti-unti ko na rin nakikita ang hindi ka nais-nais na mga ginagawa niya. Aubrey, seryoso ka ba? Bakit binato mo yung cellphone ko? Para ka namang tanga eh! Sawang-sawa na ako sa kaka-online casino mo. Kahit yung 200 na nasa loob ng drawer ko, hindi mo na pinalagpas. Pati yon sinugal mo. Kailan ka ba matatauhan? Pagkasin na lang ang kinakain natin? Ang dami mong dada! Hindi naman ako nagkukulang sa pagbibigay ko sa'yo ng pera! Lahat naman ng kailangan mo na ibibigay ko, di ba? Hindi yun ang punto ko, 30. Ang punto ko, hindi sa simpleng laro o libangan lang matatapos ang lahat ng yan. Dadating ang panahon na malaki na ang nakataya. Ngayon, barya lang, oo. Pero sa susunod ano? Kotse? Bahay? Lupa? Hindi mo na namamalayan pati yung perang pangkain mo na ipusta mo na pala. Ganun kalala yan, 30. Huwag mo nang pansinin yung pagsusugal ko. Naibibigay ko naman lahat sa'yo ah. Tsaka mo na ako sermonan kapag wala na ako naibibigay sa'yong pera. Hoy Aubrey, huwag kang magmalines. Kasi katulad ko, alam mo na hindi ka rin perpekto. Anong ibig mong sabihin? Wala, I'm sorry. Huwag mo na isipin yun, hindi ko sinasadya. Nadala lang ako ng galit. Hindi ko na alam yung mga pinagsasabi ko, pasensya ka na. Babe, I'm so sorry. Patawarin mo ako. Ang sakit mo namang magsalita. Ba't pakiramdam ko ang init na ng dugo mo sa akin? Concerned lang naman ako sa'yo ah. Babe, sorry. Promise, magbabago na ako. At para patunayan ko yun sa'yo, hindi na ako mag-online casino. Pangako ko sa'yo yan. Tsaka yung cellphone ko na binasag mo, kung gusto mo itatapon ko pa yun. Para hindi ko na ma-retrieve yung details ko dun sa online casino. Aubrey, babe, ikaw lang ang babaeng mahal ko. Magbabago ako talaga para sa'yo. Patawarin mo lang ako, please. Please, give me another chance. Ewan ko sa'yo. Mamaya na tayo mag-usap. Magpapahangin lang ako. Aubrey, sandali lang. Aubrey! Girl, kumusta? Hello, Terry. Long time no see. Kumusta ang buhay may ka-live-in? Eto, masakit sa ulo pero kinakaya naman. Kailangan ko lang talaga ng makakausap ngayon. Ikaw pa ba? I'm just here for you, girl. Kahit matagal na tayong hindi nagkikita, alam mo namang nandito lang ako para sa'yo. May iba ako. Kumusta ang love life mo? Kailan ang kasal, ha? Ay, susme, Terry. Hindi pa nga ako nakaka-move on dun sa away namin tapos kasal na kagad yung gusto mong pag-usapan. Bakit hindi? Nakikita ko mga pictures niyo sa social media. Mukhang mahal na mahal niyo naman ang isa't isa. Sobrang sweet niyo pa nga. At girl, hindi ka na rin pabata. Sooner or later, magpapakasal ka rin naman. So bakit hindi na sa taong sobrang kilala mo na, di ba? May point ka. Pero ganito kasi yun eh. Ilang beses ko na siya nahuhuling nag-o-online casino at palala na ng palala yung pagka-addict niya sa pagsusugal. Hihintayin ko pa ba na malubog ako kasama niya ng dahil lang sa lintik na pagsusugal na yan? Girl, ang harsh mo naman. Alam mo kasi, ganito lang yan. Lahat tayo may amats naman eh. May kanya-kanyang tama lang naman. Tingnan mo, dati nanggagancho ka at pasaway ka sa nanay mo, di ba? Pero heto ka na ngayon. Nagbago ang lahat ng yun nung nakilala mo si 30. I think unfair naman kay 30, girl, if tatanggalan mo siya ng chance na magbago.
Ay, kung sa bagay. Thank you at sinagot mo yung tawag ko. Nagpapasalamat ako kasi kahit hindi na tayo ganun kadalas magkita, nandiyan ka pa rin para damayan ako. Salamat ha. Ano ka ba? Wala yun. Basta ikaw. Sige na girl, at may lakad pa ako. Bye. Babu ah! Babe! Buti bumalik ka agad. Babe, sorry talaga, hindi ko na uulitin. Promise, bigyan mo lang ako ng second chance. Hindi ko na talaga uulitin, hindi na ako mag-online casino. Please, patawarin mo na ako. Huwag ka na mag-alala, babe. Pinapatawad na kita. Talaga? Oo. Binibigyan na kita ng second chance. Basta huwag ka na magsusugal, ha? Panghako. Thank you sa second chance na to. I love you, babe. I love you too, babe. Papadudot pagkatapos ng matinding usapan namin ni 30 ay hindi ko na siya nakita pang naglalaro ng online casino. Naging mas maayos pa ang lahat at unti-unti ay bumalik sa normal ang mga araw namin. Pagkalipas ng ilang buwan ay nag-rent kami ng mas malaking apartment. Oo, may mga tampuhan paminsan-minsan. Pero sa bawat pagsubok ay natututunan naming ayusin ang mga ito. Gaya ng karamihan sa mga may relasyon. 2 taon na ang lumipas, Papadudot, at sa kabila ng lahat ng pinagdaanan namin ay masaya pa rin kaming nakatira sa aming bagong apartment. Ako ay nanatili akong housewife habang si 30 naman ay patuloy na nagtatrabaho bilang call center agent. Aaminin ko, Papadudot, sobrang nanibago ako sa buhay namin. Sanay kasi akong magpakasaya sa marangyang pamumuhay, lalo na nung nakipag-usap ako sa mga foreigner noon. Pero iniwan ko ang lahat ng yon, ang mga material na bagay at pati na rin ang pagiging mabuting anak kay mama. Hindi ko na siya nakakausap mula noong sumama ako kay 30. Gustuhin ko mang makipag-ayos ay hindi ko magawa dahil alam kong magagalit lamang siya. Kaya't pinagpalibang ko na lang siya hanggang sa dumaan nga ang mga taon. At hindi ko na namamalayan kasabay ng mabilis na paglipas ng panahon ay nagpakasal kami ni 30. Bukas ang puso ko sa pagpapakasal kay 30, Papadudot. Gusto ko ng isang buo at masayang pamilya para sa magiging anak namin. Isang pangarap na matagal ko nang inaasam. Ngunit hindi ko naranasan. Hindi ko naisip na mag-prenuptial agreement noon kasi si 30 ang nag-aalaga sa amin. Wala akong sariling kita, housewife lamang ako kaya't sobrang kampante ako noon, Papadudot. Isang araw, Papadudot, akala ko ay yun na ang magiging buhay ko, ang masaya at tahimik na buhay na puno ng pagmamahal sa pamilya. Hanggang sa nagbago na ang lahat. Una, nagkaanak kami ni 30, isang batang lalaki. Grabe, Papadudot. Sobrang saya ko noon at naisip ko na baka eto na ang tamang pagkakataon para ipakilala ko siya kay mama. Pero isang araw ay may dumating na mensahe sa social media ko. Ang abogado ni mama ay nag-message sa akin. Sabi niya ay pumanaw na raw si mama at ayon sa last will and testament niya, iniwanan ako nito ng 10 million at 2 properties. Papadudot, sobrang sakit ng puso ko at hindi ko man lang naayos ang mga hindi pagkakaintindihan namin bago siya pumanaw. Napag-alaman ko, Papadudot, na namatay si mama sa sakit na breast cancer. Para akong tinusok sa dibdib. Hindi ko man lang siya nasamahan sa mga huling araw niya. Pero kailangan kong maging matatag, lalo na't may anak na kami ni 30. Pumunta kami sa burol ni mama at ilang buwan pagkatapos ay ibinenta ko na mga properties na iniwan sa akin ni mama. Kasabay ng 10 million na ipinamana niya, bumili kami ni 30 ng house and lot sa mas maginhawang lugar. Pati na rin ang condo unit at 2 pang properties. Iniisip ko noon, Papadudot, na tapos na ang lahat, na nagsimula na kaming magbago at natutunan na naming magpatawad at mag-move on.
Akala ko ay settled na kami at ang lahat ng mga pagsubok ay nagwakas na. Pero hindi ko inaasahan, Papa Dudut, na may isang pagsubok pa pala ang darating. Isang pagsubok na magpapaluhod sa pananampalataya ko at susubok sa tibay ng puso ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Tandang-tanda ko pa ang lahat, Papa Dudut. Isang gabi habang naliligo si 30 ay panay ang ring ng cellphone niya. Sinagot ko ang phone at iniisip ko na baka supervisor niya lamang sa call center. Pero laking gulat ko nang marinig ko ang isang pamilyar na boses sa kabilang linya. Pinatay ko kagad ang tawag at doon ay nagsimulang gumuho ang aking mundo. At mas lalong nagdilim ang paningin ko nang tinext noong tumawag ang location niya at kung saan sila magkikita. Para akong binigyan ng matinding saksak sa puso ko, Papa Dudut. Parang magugunaw na ang mundo ko pero hindi ako pwedeng magtanim ng maling hinala. Kailangan ko munang makasigurado. Nang matapos maligo si 30 ay sinabi niya sa akin na aalis siya para bumili ng gamit para sa bata. Pero hindi ako makapaniwala sa sinabi niyang yon. May naramdaman akong hindi na tama. Kaya nung nakaalis na siya ay nakisuyo ako sa kapitbahay namin na bantayan muna ang anak namin. Pagkatapos noon ay nag-decide na kong kumpirmahin ang mga suspetsa ko. Pumunta ako sa address na nabasa ko at ang sumunod na nakita ko ay isang bagay na nagpatindi ng dilim ng paningin ko. Isang bagay na magpapaalala sa akin ng lahat ng maling desisyon ko sa buhay. Isang bagay na magpapakita sa akin ng mga lihim na tinago ni 30 at isang katotohanan na hindi ko na kayang kalimutan pa, Papa Dudut. Hi, mahal! Buti naman at nakarating ka na. Akala ko di ka na makakapunta eh. Pwede ba naman yun? Siyempre pupuntaan kita. Pero di ako pwede magtagal, mahal ha. Gusto ko lang talagang ibigay ito sa'yo eh. Oh, Bagong cellphone? Salamat, mahal! maliit na bagay lang yan. May kasama na ring SIM card yan. Naset up ko na rin yung bagong phone mo. Nag-book na ako ng hotel para sa ating dalawa. Pakis nga. Ang kakapal ng mga mukha Aubrey? ninyo! Mga walang niya! Mga hayop kayo! Babe, anong ginagawa mo rito? Ang kapal ng mukha mo para tawagin ako, babe! Gano'n mo na ako katagal niloloko, ha? Pinagkatiwalaan kita, 30! Binigay ko sa'yo yung buhay ko! At ikaw bakla ka! All this time, nasa harapan ko lang pala ang ahas na sisira sa relasyon namin! Magpaliwanag ka! Kung hindi pagsisisihan mo na nahuli ko pa kayo! Aubrey, huwag kang mag-eskandalo dito. Nakakahiya sa mga tao. Pumasok tayo sa loob ng bar. Pag-usapan natin to ng maayos. Magkaibigan lang kami, Aubrey. Please lang. Tumigil ka na. Hindi ako... Kabet! Querida! Ano ka ba talaga ng asawa ko? Huwag mo akong ginagawang tanga, ha? O ano? Hindi ka makapagsalita? Nahihiya ka sa mga tao dito? Pero hindi ka nahiya sa akin? Gaano mo na ako katagal niloloko, ha? Terry! Hindi ko akalain na magpapakababa ka ng ganito para lang makalimos ka ng konting pagmamahal galing sa lalaking may asawa na! Sa totoo lang, hindi ko na alam kung maaawa ako o mandidiri sa'yo eh! Walang yaka! Salot! Parusahan ka sana! Isa kang malaking sawa! Sabihin mo sa akin ng totoo, gano'ng katagal ka nang nilalawayan itong asawa ko? Sumusobra ka na. Masyado ka nang masakit magsalita. Para lang malaman mo, wala akong inaahas sa'yo, Aubrey. Kasi, naging kami na ni 30 bago pa man kayo nagkakilala. Terry, wag mo nang patulan! Tumahimik ka na! Hindi! Hindi tayo titigilan ng babaeng to hanggat hindi niya naririnig ang gusto niyang marinig. Gusto mong malaman ang buong katotohanan? Pwes, ibibigay ko na sa'yo. Walang labis, walang kulang.
Nung una, oo. Masaya pa ako para sa'yo nung tinutulungan kitang manloko ng mga lalaki sa dating sites. Pero hindi ko inakalang aabot sa puntong kumikita ka na ng limpak-limpak na pera mula sa mga foreigner na ginagancho mo noon. Kaya ako kinumbinsi si Thirdy na ligawan ka. Naaalala mo ba yung gabing iniwan kita sa bar? Doon nagsimula ang lahat. At ngayong alam mo na ang totoo, pwede bang tigilan mo na ako? Umalis ka na. Hoy, bakla! Paano mo nagawa sa akin to, ha? Hindi ako nagkulang sa'yo bilang kaibigan mo, traitor ka! Kinailangan mo ba talagang sirain ang buhay ko para lang makahutot ka ng pera? Hindi ko balak noon na sirain yung buhay mo, Aubrey. Ang gusto ko lang noon ay yung maranasan ko naman yung mga tinatamasa mong pera sa mga foreigner nang dahil na rin sa tulong ko. Hindi ko akalain na iiwanan mo ang nanay mo, makikipag-live-in at magpapakasal ka dito kay Thirdy. Pinaikot at pinaglaruan ninyo ako! Nagmukha akong bobo at tanga sa ginawa ninyo sa akin! Babe, I'm sorry. Hoy, Terry, itong tatandaan mo. Kung nasikmura ng lalaking to na pagtaksilan ako, hindi malabong gawin niya rin yung sayo. Hindi na ako magtataka kung may ibang babae pa yan o iba pang baklang nilalawayan. At ikaw hayop na lalaki ka? Tapos na tayo! Babe, wag mo naman gawin sa akin to. Oo, nagkamali ako, pero wag mo naman sanang hayaang masira tayo ng dahil lang dito. Magagawan pa natin ang paraan to. Hindi ko na masisira ang matagal ng sira, Thirdy! Uy na lang ya't iniwan ko ang nanay ko para lang makasama ka, hayop ka! Habang buhay kong pagsisisihan ng pagkatanga ko sa mga taong walang ibang ginawa kung hindi ang traidorin ako ng harap-harapan! Babe, promise, palagpasin mo lang to. Magbabago na ako. Maniwala ka sa akin. I'm really sorry. Napakarami mong pagkakataon para hiwalayan yung baklang yan. Nagkaanak na tayo't lahat-lahat, pero hindi mo pa rin hiniwalayan yan. Magsama kayo ng baklang yan! Aubrey, sorry talaga. Sorry. Hindi ka humihingi ng tawad dahil nagsisisi ka. Humihingi ka ng tawad dahil nahuli ko kayo. Mahal, hayaan mo na nga yan. Napakinabangan na natin siya. Hindi na natin mapeperahan yan. Oh, umalis ka na nga dito, Aubrey. Narinig mo na ang gusto mong marinig, di ba? Ang dami mong pang sinasabi. Terry, saan ba ako nagkamali? Ha? Uulitin ko. Hindi ako nagkulang sa'yo bilang kaibigan mo. Wala akong ipinagdamot sa'yo. Aaminin ko, naiinggit ako sa'yo noon, Aubrey. Kasi habang nagpapakasarap ka sa perang hindi mo pinagpaguran, kinailangan ko pang maganap ng sideline para lang magkapera. Napaka-unfair. Sa tingin mo ba sapat na sa akin yung panlilibre at pagbibigay mo sa akin ng kakarampot na pera? Hindi, Aubrey. Kinailangan ko maganap ng paraan kung paano magkapera. Wala akong choice dahil di ako kasing ganda at talino mo. Kung tutuusin nga, dapat magpasalamat ka pa sa akin. Kasi minsan mo na natikman ang marangyang buhay nang dahil na rin sa tulong ko. Sakim ka! Gahaman ka! Ang kapal ang mukha mong bakla ka! Yung perang nakuha mo sa akin dahil sa panunulsol mo kay Thirdy, abulay ko na yan sa'yo! Namnamin mo na kasi hindi nyo na ako maloloko! Kung sa bagay, hindi rin naman kita masisisi kung nagawa mo man ang lahat ng yon. Dahil walang foreigner na magkakamali magkagusto sa'yo at magbibigay ng pera kasi kung ano man ay kinapangit ang ugali mo, yun din ay kinapangit ang mukha mo! Hoy! Sagad na ang pasensya ko sa'yo, ha? Teka, Terry. Gets ko na nakikipagsigawan ka sa kanya. Nakikipagmataasan ka ng boses. Pero wag na wag mong sasaktan si Aubrey. Nanay pa rin siya ng anak ko. Wala ka ng pamilyang babalikan, Thirdy! Hindi ka pa ba masaya? O ngayon, hindi mo na kailangan magtago at pagtakpan ng mga kahiyupan ninyo! Magsama kayo ng bakla mo! Papadudod, siguro yun na yung pinakamasakit at pinakamatinding pagsubok na naranasan ko sa buong buhay ko. Hindi ko kayang ipaliwanag kung gaano kahirap, kung gaano kasakit. Ang sakit na makita mo yung mga taong minsan mong pinagkatiwalaan. Yung mga akala mong magiging kasama mo sa hirap at ginhawa ay sila pa. Yung magtataksil sa'yo at sasaktan ka ng ganon. Yung mga tao na minsang nagsumpa na magiging tapat sa'yo. Sila pa yung magbibigay ng sugat na hindi mo alam kung paano at kailan gagaling. Nang mga
panahong yun ay pakiramdam ko ay wala na akong halaga. Parang gusto ko na namang maglaho na parang bula. Sobrang tanga ko pala. Hindi ko man lang naisip na yun na pala ang ginagawa nila sa akin, yung pagpapanggap nila, yung mga kasinungalingan, at yung mga pagtataksil. Hindi ko akalain na ganon ang magiging ending. Minsan ay hindi ko tuloy malaman kung sino ba ako, kung may halaga pa ba ako sa mata ng ibang tao. Pero sa kabila ng lahat ng sakit ay may isang bagay na nagbigay sa akin ng lakas. Ang anak ko. Siya na lamang ang naging dahilan kung bakit hindi ako sumusuko. Kung bakit hindi ko hinayaan na ang sakit na ito ang magtakda ng aking kapalaran. Dati ang iniisip ko lamang ay ang sarili ko at ang mga nararamdaman ko. Pero ngayon lahat ng yon ay nagbago na. Siya na lang ang aking lakas. Siya ang aking gabay at siya ang dahilan kung bakit patuloy akong lumalaban, Papa Dudut. Sino yan? Sandali lang. Aubrey, Anong ginagawa niyo dito? Umalis na nga kayo. Wala akong balak makipag-usap sa inyo. Kasi sigurado akong wala akong magandang sasabihin sa inyong dalawa. Hindi kami pumunta dito para makipag-away sa'yo. Aubrey, parang awa mo na. Gustong gusto ko na makasama yung anak ko. Ang lakas naman ng loob niyo para makipagkita pa sa akin. Saan ba kayo humuhugot ng kapal na mukha para kausapin ako, ha? Aubrey naman, labas yung bata sa away natin. Ako pa rin ang tatay niya. Hindi mo siya pwedeng ipagkait sa akin. Huwag na huwag may dadama yung bata sa problema nating dalawa. Sa problemang ginawa mo, ano ka, sinuswerte? 30, 2 years old pa lang yung bata. Kahit saang korte pa tayo magpunta, automatic na sa akin ang custody ng bata. At saka isa pa, paglaki ng anak mo, anong ituturo mo sa kanya? Kung paano maging manloloko? Kung paano maging masamang asawa? Sa akin ang bata hanggang mag-18 siya. At sa mismong araw na yun, sasabihin ko sa bata lahat na nangyari. Wala akong dadagdag o ibabawas sa mga ikukwento ko. At nasa kanya na lang yon kung gugustuhin niya na makilala ka bilang ama niya. Hindi ko siya pipigilan, 30. Wag mo naman sanang idamay ang anak niyo sa personal na galit mo sa amin. Manahimik kang bakla ka! Hindi kita kinakausap. Aubrey, kailangan pa rin yan ng tatay. Hindi bali nang walang ama ang anak ko. Basta hindi lang siya magkaroon ng isang ama na kagaya mo. Kaya kong buhayin at ibigay ang lahat ng pangangailangan ng bata nang walang kahit anumang tulong galing sa'yo. Napakayabang mo namang babae ka. Ano ba pinagmamalaki mo? Ha? Kayang-kaya ko rin naman buhayin yung anak ko nang walang suporta mo ah. At ano ipapakain mo sa kanya? Pera na galing sa panggagancho? Huwag kang mag-alala, 30. Hindi kita pagbabawalan na kausapin ng bata. Pero hindi ako papayag na manatili ang bata sa poder mo. Ganyan na ba talaga katigas ang puso mo, Aubrey? Bakit, Terry? Nakalimutan mo na ba? Sa'yo nagsimula lahat ng kaguluhang to. Siguro nga ibang takbo ng buhay ko kung hindi kita nakilala. Panahon na para magpakatino ako. At sisimulan ko yun sa pamamagitan ng pagputol ng ugnayan ko sa inyong dalawa. Ayoko lumaki ang anak ko na tulad nyo. At mas lalong ayoko maimpluwensya ng anak ko ng mga taong katulad ninyo. Gaya ng ginawa nyo sa akin dati. Aubrey, tama na. Ibigay mo na lang sa akin yung bata para matapos na to. At anong akala mo sa anak ko? Tuta na pwedeng ipamigay ng ganun-ganun na lang? At anong balak mo, ha? Magbahay-bahayang kasama ang kabit mo? At talagang idadamay niyo pang anak ko sa kabaklaan ninyo? Isang beses pa na tawagin mo akong baklang kabet, makikita mo talaga ang hinahanap mo. Talaga ba, Terry? Baka nakakalimutan mo na nasa teritoryo kita. Huwag mo akong susubukan. Pwedeng-pwede kitang kasuhan ng trespassing at ipadampot sa mga pulis na parang aso kung talagang gugustuhin ko. At siya nga pala, huwag kang mag-alala, Terry. Nag-file na ako ng annulment. Gusto ko nang putulin ang ugnayan ko sa inyong dalawa. Hindi ako papayag, Aubrey. Hindi ako papayag sa gusto mo. Wala akong pipirmahan na kahit na anong papeles. So balak mo talagang makipag-live-in dyan sa baklang yan habang kasal pa rin tayo? Ha, grabe ka, 30. Malala ka na.
Wala kang magagawa. Kahit hindi ka sumali ng hearing, matutuloy at matutuloy ang annulment. Wala ka na magagawa dahil desidido na ako mawala ka sa buhay ko. Ano pa bang gusto mo, Aubrey? Gusto mo ba na magkabalikan kayo ni 30? Magpaparaya ako. Huwag mo lang ilayo sa kanya ang anak niya. Para saan pa? Para mahututan nyo na naman ako ng pera? Oy, di bali na lang. Sa'yo na yung tira-tira at pinaglumaan ko, Terry. Napakalaki kong tanga. Kung may babalik ko lang ang panahon, sana nakinig na lang ako kay mama eh. At sana hindi ko na lang sinuway lahat ng gusto niyang mangyari sa akin. Pero huli na ang lahat. At ang magagawa ko na lang ngayon, protektahan ang anak ko laban sa masasamang loob at mapagsamantalang mga tao katulad ninyo. Napakawalang kwenta mo talaga, Aubrey. Tandaan mo to ha, hindi pa tayo tapos. Kukuha ako ng abogado. Ipaglalaban ko yung karapatan ko sa anak ko. Makinig ka sa akin, babae ka. Pag nakuha ko yung bata, ilalayo ko siya sa'yo. Hindi mo na siya makikita kahit kailan. Pangako ko yan. Talaga, 30? Gagamitin mo pa ang bata para sadya akong pahirapan? Yan talaga yung problema sa'yo eh. Hindi ka nakikinig sa mga sinasabi ko. Kailangan ng bata ng tatay, kailangan niya ng father figure. Paano mo mapapalaki ng maayos yung bata na hindi niya kasama yung tatay niya? Sabi mo nga sa akin, kaya mas mabuti na sa amin ni Terry sasama yung bata. Kasi alam ko naman na di mo kakayaning mag-alaga. Yan! Yan ang totoong ikaw, 30! Lumalabas na ang tunay mong kulay. Dapat pala, sa simula pa lang, pinakita mo na sa akin kung gaano kaitim yung budhi mo para hindi na sayang ang oras ko. Kung may hindi ako pinagsisisihan sa nangyari sa atin, yun na yung anak ko. Pero tama yan, kumuha ka ng abogado mo. Yung abogado ko na rin ang kakausap sa inyo dahil sawang-sawa na ako sa mga pagmumukha ninyo. At ito ang tatandaan mo, 30 ha? Hindi ako makakapayag na bigyan mo ng trauma ang anak ko sa gagawin mong yan. Korte na ang bahala magdesisyon at sigurado ako mas malakas ang laban ko kesa sa inyo. Ah, ganun. Eh di sige, tingnan na lang natin. At kung ako sa'yo, Terry, mag-isip-isip ka na. 2 tao lang ang makakapagpabagsak sa'yo. Ang sarili mo at ang lalaking yan. Tapos na ang usapang to. Makakalis na kayo. Umalis na kayo bago tuluyan pang magdilim ang paningin ko. Nasabi ko na lahat ang kailangan nyo marinig. Magkita-kita na lang tayo sa korte. Papadudot na tuloy po ang annulment ko kay 30 at ako ang napili ng korte bilang pangunahing tagapangalaga ng anak ko. Dahil wala kaming prenup agreement ay kalahati ng mga ari-arian namin ang napunta sa kanya kahit na karamihan ay mula sa mana ng mama ko. Kahit masakit ay natutunan ko na ang lahat ng ito ay bunga ng mga maling desisyon ko noong nakaraan. Nagpasya ako na mag-focus sa anak ko at sa aming bagong buhay. Lumipat kami sa probinsya at bumili ng maliit na bahay malapit sa eskwelahan ng anak ko. At kahit na hindi madali ang transition ay kinaya ko yon. Sa ngayon ay nagtatrabaho ako bilang online English teacher at 12 years old na ang anak ko. Napakabait niyang bata, kabaliktaran ko noong kabataan ko. Nagtanong siya tungkol sa ama niya at habang gusto ko sanang makipag-ugnayan kay 30, ang huling pag-uusap namin ay noong naghatian kami ng ari-arian. Isang araw na lamang ko na lamang sa social media na si 30 at si Terry ay nasangkot sa iligal na gawain at nakulong. Nag-alala ako kung paano ko ito ipapaliwanag sa anak ko pero alam kong darating ang tamang panahon at magiging handa siya kapag mas malawak na ang kanyang pag-iisip. Bilang isang single mom, nagsusumikap ako para sa anak ko, Papa Dudut. Ngayon po ay nagdesisyon akong magbalik eskwela at 3rd year college na ako sa kursong Mass Communication. Sa tuwing ako ay nag-review ay nandyan ang aming helper upang tumulong sa mga gawaing bahay at pangangalaga ng anak ko. Pinipilit kong makapagbigay ng magandang buhay sa anak ko at magpatuloy sa pag-abot ng aking mga pangarap. Napagtanto ko po, Papa Dudut, na hindi kailangang manloko o magtaksil para magtagumpay. Mas mahalaga ang magpasalamat at makontento sa kung ano ang meron tayo. Kung hindi tayo marunong makontento, ang negatibong emosyon ng siyang patuloy na hahadlang sa atin. Natutunan ko rin kung gaano kahalaga ang pagiging maingat at mapili sa mga tao sa paligid natin dahil malaki ang epekto nila sa ating mga desisyon sa buhay.
Sana po ang kwento kong ito ay magsilbing inspirasyon sa ating mga kabarangay. Maraming salamat po sa pagbibigay ng pansin sa aking kwento. Ang inyo forever kapuso at kabarangay, Aubrey.